manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat po sa oras na to. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na nandito kami to hear your word, Father God, that this word, Father God, that they enlighten, give hope, Father God, and open their eyes, their heart, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. And thank you, Father God, that use me, Father God, yung salita mo ay mabigay ko ng clarity, Panginoon, na ma-deliver ko to, Panginoon, ng klaro sa kanila, Panginoon. Lord, Holy Spirit, have your way in this place. Holy Spirit, Lord, kayo po ang manguna sa akin, Panginoon, that I know exactly what to do. I know exactly what to say. I'm anointed to preach your gospel, Panginoon. And even right now, Holy Spirit, have your way in this place. We surrender everything to you. We depend only in Jesus' name. Amen. So, ang topic natin is overcoming negativity as you live out your true identity in Christ. So, ba, ikaw naman yun talaga eh. Malalaman mo kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo. Para maging ma-overcome mo yung mga negativity, kailangan renewing of mind every day. So, di ba, every day, paano ka marirenew ng mind? Bali, pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi pag hindi ka nakikinig na salita ng Panginoon, ano mangyayari sa'yo? Bumabalik ka sa dati mo. Kaya nga, meron tayong 3 bahagi, spirit, soul, and body. Ano yung soul, body natin, di ba? Ngayon pa lang, katatapos lang natin ng lunch. So, pinapakain natin yung ating katawan, yung ating flesh. Ano ba? Yung ating soul, di ba? Ano ba yan? Minsan paggising mo pa lang sa umaga, ano pinapakain mo? Mga social media. Di ba? Yung mga naririnig mo. May anong nakikita mo. Ano yung spirit mo? Ngayon, importante na mas pinapakain mo yung spirit mo. Katulad ngayon, nakikinig kayo. So, nakikinig kayo, pinapakain nyo yung iyong spirito ng salita ng Diyos. Kasi, alam mo, sa totoo lang, bakit yung iba na minsan, hindi ko naririnig si Lord eh. Parang yung aking ay mahina ako. Kasi nga, hindi tayo kumakain ng salita ni Lord, yung spirit natin. Kaya importante, kahit sabihin mo na matagal ka ng Christian, minsan pag hindi mo madalas hindi natin sasabihin ng iba, 30 years na akong Christian. Pero, defeat ka pa rin. Diba? Hindi mo palang kapag may natataranta ka, di ba? Pero kung gusto ko sabihin sa'yo, pag alam mo yung spirito mo, pinapakaya mo, ma-overcome mo, at you know your identity in Christ. Kasi hindi ka lang ang nangyayari, bagong Christian ka, napaka-apoy mo. Di ba? Serve ka doon, gano'n. Pero alam mo, pag tumatagal ka ng Christian, dapat mas lalo kang lumalalim. As a matured Christian, dapat malalim ka. Hindi ka palaging bini-baby. Di ba? So, kasi ang kinakain mo na, nung una, okay lang, milk. Pinadededi ka. Ito, anak, electric fan, yan. So, pinadededi ka pa. Pero ngayon, kailangan, tinutulungan mo siyang ngumuya. Pero ikaw mismo, chinuchu mo yung salita ng Panginoon. Di ba? Hindi ibig sabihin, ito ay pinag-aaralan mo. Ito ay pinapakain mo. So, importante na ikaw mismo ay pinipid mo yung espiritu mo ng salita ng Diyos. Kaya nga, iba kala nila, kapag born again ka, kala na may religion. Hindi po. Yung binago ay yung espiritu mo kasi namatay yon. Kaya ngayon, gusto mo uling magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Yun yung nabuhay. Kaya nga, importante na ikaw mismo ay nare-renew. Paano mo nare-renew yung mind mo? Through the Word of God. Every day. Sabi mo, narinig ko na yan eh. Pare-pareho lang. Hindi. Alam mo, palaging fresh mana ang Word. Kahit pa ulit-ulit mong binabasa. Alam mo, pag minsan nga marinig mo, wow, ang ganda ng message na yun ah. May bago. Di ba? Minsan kasi tayong mga Kristiyano, pag tumatagal na, gusto natin palaging, nangyayari? Head knowledge na lang. Di ba? Pero kailangan natin yung galing sa puso mo. Ano ba kapag may problema ka, may sakit ka, ano yung verse or promise na hawak mo? Para hindi ka mataranta. O kaya pag ikaw mismo sa finances mo, anong verse ang hawak mo? Kahit sabihin nilang mataas na ang gasoline o ganito, pero may hawak ka na salita ng Panginoon. Importante yon.
So, Matthew chapter 12, verse 35, the good man from his inner good treasure flings forth good things, and the evil man out of his inner evil starts fleeing for the evil things. Ibig sabihin ng sabing storehouse mo, yung heart mo. Suro mo nga yung puso mo. Ito yung storehouse mo. Kapag may salita ka ng Panginoon, kahit anong bagyong dumating sa'yo, kung may salita ka sa puso mo, kayang-kaya mo yun. Ma-overcome mo siya. Kasi alam mo kailangan storehouse mo. Ayun, good things. Sabi mo nga, good things. Ano ba yung mga good things ng Panginoon? Di ba? Overcomer ka. More than conqueror ka. Hindi sabihin yun yung good things. Yun yung minemeditate mo, chinutyo mo. Di ba? Pag good things, mineditate mo, nangyari na tong problema sa akin Pero Lord, alam ko pagtatagumpayan ko to. Alam ko ibibigay mo pa sa akin to. Kasi good things. May dumating man na, parang yung negosyo ko ay hindi yata maganda. Anong gagawin mo? Alam mo, i-meditate mo. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Diba? Yun, isusurrender. Trust in the Lord with all your heart. And lean not in your understanding. You declare your words. Paano mo i-declare? Dito sa salita ng Panginoon. Kaya nga importante, ano ba ang sinasabi mo? Ano ba ang words mo kapag may problema kang dumarating? Lahat naman tayo may problema Lahat naman tayo, kahit pastor, may problema yan. Walang exempted sa problema. Kaya lang, anong pagkakaiba natin? Ang pagkakaiba natin, meron tayong salita ng Panginoon. Sabi dito, you can store in your heart good things or evil things. Ano yung store mo sa puso mo? Sabi ko nga dito, if you read your Bible, at nagpa-praise and worship ka, nagkikinig ka, na-store mo ang salita ng Panginoon. Pag may nagsabi na, uy, pinagaling niya yun, ano ba yung na-store sa'yo? Every Sunday, nandito ka. Ano yung mga preaching na store sa puso mo? Kapag may target ang kaaway sa'yo, hindi ka malulumbay, hindi ka malulungkot, ang gagawin mo? You stand to the Word of God. Jesus is your rock. Jesus is your refuge. Jesus is the answer of all your problem. Nagkakamali tayo, pero gusto ko sabihin sa'yo, lumapit ka agad kay Lord. Sabi, good things Ano ba yung good things? Pag good things, there is no condemnation. There is no guilt. Anong meron? Gusto ng Panginoon, gusto niya, ikaw ay lumalaban. Sasabihin niya, may hope. Kung ikaw ay nadi-discourage, gusto niya ma-encourage ka. Kung may labang ka, bigay mo sa Panginoon. On the other hand, if you're spending time watching, di ba maraming ngayon, evil things, ito yung mga hindi magaganda. Anong nangyayari? YouTube, nanonood ka, minsan nga, iba-ibang preaching. Yes. Ano ba yung founded ka? Anong paniniwalaan mo? Di ba, minsan sa preaching, minsan, ang dami-dami natin pinakikinggan, pero anong talaga ang totoo? Di ba? Pag sabi, God is good all the time. God is good talaga. Hindi siya bad. God is good. Di ba? Good siya. Ang sabi, ano ba? Yung nangyayari sa Senado, sa Philippines natin, minsan nadadamay tayo. Di ba? Minsan galit ka na. Bakit ka? Kung hindi, bakit hindi ka na lang mag-pray? Ang kailangan mo, you speak life in your country. You speak life sa government natin. Alam mo, mag-pray tayo. Sige, si pastor magpe-pray daw. Naalala ko yung nation. Yeah, thank you. Let's pray for our nation. And Father, in Jesus' name, God, we thank you, Lord. As a church, Lord, we are here to intercede, to supplicate, Lord, to intervene by the power of the Holy Spirit, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven, Lord. I thank you, Lord, for peace. I thank you, Lord, for righteousness reigning down here on earth as it is in heaven. God, I thank you that you speak to the minds of our leaders, the government leaders here in the Philippines, God. From the president to the senators, oh God, to the congressmen, hanggang sa barangay tanod, Panginoon. I thank you, Lord, that righteousness, Lord, be instilled in their hearts. Thank you, Lord, for yung conscience, oh God. We bind the spirit of corruption and greediness
And Lord, yung pride and power tripping, God, we just come against that in Jesus' name. God, we thank you, Lord, ikaw lang ang may taas sa buhay ng bansa na ito. Ang pangalan mo lang, Lord, ang mailuklok sa pinakamataas na lugar. I thank you, Lord, that you so love our nation. You so love the Filipino people. And the Lord, we stand on the prophecy that our nation is a missionary sending nation. And God, that the whole world will know Christ because of the Filipino people na nakascatter all around the world. And Lord, let that be so. In Jesus' name, amen. So, ang gagawin natin, gano'n, pag-pray natin, we speak life. Anong sabihin natin? Na speak peace. Sabi ko nga, di ba? Peace be still. Di ba? Sa mga sitwasyon natin. Ano pa? Ano pa yung mga nagigingan natin? So tayo, minsan, nagko-comment tayo. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko nga kung wala kang magandang sasabihin, sabi matagal, sip your mouth. Don't react. Di ba? Sip mo your mouth. Wala ka naman dapat sabihin Alam mo bakit? Ngayong nangyayaring kaguluhan ito, kailangan maging light and salt ka. Light and salt ka dito sa ating bansa. Di ba? May Kristiyanong tatayo na, gusto ko sabihin sa iyo na magbibigay ng liwanag. Sino gusto dito ng liwanag? Mag-change yung ikaw, hindi lang sa bansa natin, even your workplace, in your community, kailangan maging light and salt ka. Paano mo maihikayat mo yung mga tao na ganun? So, kasi napuno na yung storehouse ng puso mo ng mga bagay na negative. Galit, sama ng loob, di ba? Yun yung mga yun Kung anong nilalaman ng puso mo, yun yung lalabas sa bibig mo. Kaya nga, importante, Proverbs chapter 18, verse, death and life in the power of our tongue. And those who eat, yan ang sabi niya, you love. Di ba? Kung titignan mo pag dededicate ako ng bata, train up a child, di ba? Kaya nga importante, train up a child, di ba sabi niya, iti-train mo. Paano? Through words and action. May papagawa ako sa inyo, Kung ano yung sasabihin ko, yun gagawin nyo. Kung anong sasabihin ko, yun yung gagawin nyo. O, sige, everybody. Tignan mo, watch me. Tignan nyo ako, Tignan nyo kung anong sinasabi ko, yun yung gagawin nyo. Yung gagawin nyo. O, sige. Touch your nose. Yung iba, touch your nose. Tignan mo, may instruction ako, hindi nyo pinakinggan. Ano nangyari? Iba, train up a child. Kung anong sinasabi mo, yun yung gagawin ng bata. Kaya nga makikita ng bata. Tayo, may nakikita tayong hindi maganda, wag nating tularan. Yung words mo, nakaka-affect ba yung words mo sa tao? Tsaka yung action mo. Kaya importante, action and words. Kaya importante yung words natin. Kung wala kang sasabihin na maganda, huwag ka nang magsalita. Minsan maganda, silent ka Di ba? Pag silent ka, yun yung maganda. Kasi, may illustration po ako. Tama ba yung Pastor James, no? May illustration. Ito yung mga negative thoughts mo. Yan. Ang sinasabi ng mga negatives mo, ito, titignan natin. Yan. Siguro kung titignan mo, madami ba yan? Hindi, no? Yung mga, tama na. Yung mga negative yan, ito yung negative thoughts mo. Madumi na kaisipan, di ba? Tama, di ba? So, dagdagan ko pa kasi hindi mo kang magdumi. Oo nga Marami kang napapanood. Ayan, madami na. Yan yung mga negative thoughts mo. Yan yung mga, wala kang value, mahirap ka lang, wala kang kwenta, parang kulang pa. Talagang madadagdag. Marami sinasabi. Mga unforgiveness mo, di ba? Mga unforgiveness mo, andyan. Pero alam mo, kapag titignan mo lang illustration, yung mga illustration natin. Yan, titignan mo. Pero pag binuhusan, ito ka dati, ito yung negative thoughts mo, ito yung good, ito yung evil things mo. Evil things mo to. Nyo na lang kasi, tignan mo, ayaw ng Parang, di yata ito na palitan Nilala ko lang.
Nakikita niyo, evil things niyo. Ito, wala akong value, wala akong kwenta, mahirap lang ako, hindi ako maganda. Wala, ito yung mga ito yung mga, pero ano ba sinasabi ito yung word ni Lord, ito yung good things mo ni sinasabi. Sabi ng Panginoon, you are valuable, you are precious. Yun yung sinasabi, you are overcomer, you are victorious. Yun yung sinasabi niya. Kaya wag mong pakikinggan kung ano sinasabi ng mundo ng mga evil things. Ang pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa'yo. Mamaya palitan nyo na to, ha? Ayan. Buti na lang. Meron akong, imagine mo, dito sa thoughts mo na yan, evil thoughts yun. Pero ano ba sinasabi ng word ni Lord? So, I have kind. I see the good in others. I'm slow to anger. I'm grateful to God and to the people has brought into my life. So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Isipin mo yung mga magaganda. Good things. Good things sa asawa mo. Good things sa anak mo. Good things, hindi evil things. Sa community, sa friends mo. Di ba? Paano magbabago ang isang tao kung hindi mo sasabihan ng magaganda? Sabihin mo, yung asawa mo, thank you Lord, yung asawa ko ay faithful. Thank you Lord, ang asawa ko ay masipag. Thank you Lord, ang asawa ko ay provider. Thank you Lord, yung anak ko ay masunurin. Yung anak ko masipag. Yung boss ko ay masipag, may tiyaga, may ikaw mismo. Ikaw mismo. Matthew chapter 12 verse 35. Let me tell you something. Every one of these careless words is going to come back to haunt you. There will be a time of reckoning. Words are powerful to take from them seriously. Words can be your salvation. Words can also be your damnation. Bawat careless na salita na sinabi mo ay babalik sa'yo. Babalik sa'yo yun. Pag sinabi mo bang, yung business ko, ganito, nagda-down. Hindi naman magda-down. Bakit hindi mo sabihin, hindi yung business ko nagpa-prosper. Kaysa mag-speak ka ng hindi maganda, but sabi niya, careless sa words mo. Kahit sa tao naman, careless ka di ba? Pag nag-speak ka Kahit sa anak ko pag ganito. Kahit sa kay Pastor James careless ka. Masasaktan kasi, bakit? Sa totoo lang, yung words, mahirap mo nang mahil yan Minsan, sa iba tao, nandito Minsan, sa mag-asawa, 20 years na kayo, paulit-ulit, sabi niya, ganyan ka dati, ganyan ginawa mo sa akin, ganyan mga sinabi mo sa akin Hindi pa nai-healed. Kaya nga, kailangan natin maging careful, maging careless sa ating pagsasalita. Oo, di ba? Hindi, wag kang careless. Di ba? Sa pagsasalita. Maging sa anak mo. Pag sinabihan mo, ang bobo mo naman, wala ka. Buti pa si ate mo, ganito. Yung words mo. Yung words mo, kailangan mo, bago ka magsalita, mag-isipin mo muna. Isipin mo muna. Oo, kasi pa yung ko, ganyan. Alam mo, may kwento po ako sa inyo. Di ba yung kapitbahay? Alam niyo yun? Yung kapitbahay po namin. Grabe. Ngayon, nag-speak ako lagi ng life sa kanya. Ngayon, nagwawalis na sila. That is, nagiging ko, kaysa magalit ako. Ngayon, kuya, salamat every day. Oh, wow, Lord, talaga yung words mo, may change. Simple lang yon. Simple, lang yan, sa pagwawalis lang yon. Ayun, hindi na sa bahay na, hindi na pumapasok sa garahe namin. Ano yun, bakit? Yung importante yung words mo. Words mo sa business mo. Alam ko, remember, kaya nga, kailangan, yung business namin, pag nakita kong yung client namin, medyo, ibig sabihin, nagbabago, ibig sabihin, kumukuha sa iba, alam mo, pagpe-pray ko lang. Lord, thank you for God, yung favor mo sa akin. Thank you sa Lord, dito sa favor mo sa business namin. Magugulat ako, o-order uli. Anong gagawin mo? Change. Speak life sa situation mo. Speak life. Lord, yung company ko yata medyo nadadown
May oo nga, kawawa naman ako. Paano kaya yan? Speak life sa company mo. Hindi ka dapat matakot. Ang sabi niya dito, palagi mo sinasabi wala kang joy. Peace or joy sounds spiritual. But when you continue to say it, it becomes a reality. Your words create your word. Your words create your word. Di ba? Create. Importante. Ikaw yung nagkikreate ng salita mo. Ng mundo mo. Ayun eh. Kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, baguhin mo, kung dati pag umaga, wala na naman, eto broke. Pag sinabi mo bang wala kang pera, lalo kang walang pera. Pag sinabi mo bang, ito mahirap ka talaga. Di ba? Palagi mo, ayan, tama, sabi ni Police, mayaman ako. Hindi ka naman talaga, pero dinideclare mo. Parang tahimik tayo Sabi sa verse, there will be a time of reckoning. Reckoning means setting of account, o pagbabayad ng utang. Pagbabayaran mo ang mga sinabi mo. Kaya naman, seryosohin mo daw ito. Yung words mo. Yung words mo ay napaka-importante. Yung words mo, yung salita mo, sa anak mo, sa asawa mo, dito sa nation natin, ay napaka-importante yung salita mo. Huwag mo sasabihin, hindi naman ako naniniwala dyan. It's up to you. Kung ayaw mo maniwala, wala kami magagawa. Pero, wala namang magbabago sa salita. Baguhin mo ang salita mo. Ang bait nga ng Panginoon, sinasabi niya, baguhin mo ang salita mo. Alin sa dalawang kakahantungan mo, ililigtas ka ng salita mo, o ipapahamak ka nito? Anong pipiliin mo? Anong pipiliin mo? Di ba gusto ko sabihin sa inyo, ikaw mismo. Kaya nga ibig sabihin, kapag wala ka ng magandang sabihin, huwag ka nang magsalita. Misa pag marami kang salita, misa napapahamak ka. Di ba? Kaya means, ako talaga pag gagawin ko sa text na lang, di ba, misan medyo, di ba, pag hindi maganda, napapahamak ka. Pero misan maganda, tawag eh. Kaya importante yung words mo na. Meron tayo isang member na talaga lahat ng kasama niya dun triple bypass siya. Triple bypass Hanggang ngayon, andyan pa rin siya. Kaya lang, lahat ng kasabayan niya ay namatay na. Nasa recovery room siya. Sabi niya, sa'yo makasama ko dito? Yung tinanong niya siguro. Sabi niya, sabi siguro ng nurse, wala na. Ano sabi niya? Ilipat niyo ako. Ayoko dito. Gusto ko pang mabuhay. Yung words mo, napaka-importante. Alam mo, ngayon, last Wednesday, 70 years old siya. Nag-treat siya sa amin. Connect group kasi siya ni Kuya Arnel. Ang daming pagkain. So, hindi nga ako dyan sa yan pagkain na naman Pero may discipline naman na siya ngayon. Discipline siya ngayon. Kasi ngayon, bawal ang salt niya, bawal yung matatamis niya. May discipline siya Kasi binigyan siya uli ni Lord ng another life yung words niya, nung sinabi niya yon, nagpalipat siya. Kasi lahat nga, namatay na Anong nangyari? Hanggang ngayon, buhay pa siya. At ngayon, 70 years old siya, kaya siya nagpapasalamat sa Panginoon. Ayun, sa kakita mo siya. Ngayon, kahit 70 years old siya, may kumuha pa sa kanyang consultant siya. Sa isang multinational company. Kaya importante yung sinasabi mo. Importante yung words mo. Hindi minsan reklamo ka ng reklamo. Kaysa mag-complain ka, mag-declare ka na lang ng word ni Lord. Pare, boss mo. Example, yung boss mo. Yung boss ko, ganun. Hindi. Bakit hindi mo sabihin, thank you Lord, yung boss ko ay may, maunawain. Thank you Lord, yung aking boss ay mapagmahal. Thank you Lord, yung boss. You speak life sa boss mo.
Sabi mo, thank you Lord, magbibigay ng bonus. 13-month increase. Weldo ko, magbibigay. Hindi mag-declare ka kahit hindi mo pa nakikita, deklara mo na. 15, 16 month. Di ba? O kaya may incentives. Sino mga gusto ng incentives? Ha? Yung mga sinasabi, ano ba yung mga di ba? So, kailangan nyo. So, importante yung salita ng Panginoon. James chapter 3 verse 2, Indeed, we all make many mistakes. For if we could control our tongue, we would be perfect or mature and could also control ourselves in every other way. Alam mo, sa totoo lang, ikaw kaya mong kontrolin yung sarili mo. Yung iba, kung hindi nila kayang kontrolin, pero ikaw kaya mong kontrolin. Yung sarili mo. Pwede mong kontrolin. Kung iba, minsan, may sasabihin ka na, huwag ka na magsalita. I-control mo. Kasi pag hindi mo na-control ang sarili mo, mangyayari sa'yo, hindi magandang, di ba? Pag hindi mo kontrolado, para kang bata. Alam mo, sa totoo lang, para kang bata na gusto mo, baby. Ikaw mismo dapat, alam mo, kontrolado mo. As a mature Christian, kailangan mo kontrolado mo yung sarili mo. Di ba? Kaya nga nandun sa prutas eh. Fruit of the Spirit eh. Sino may self-control dito? Ayun. Self-control. Kailangan natin ng self-control. Importante yan. Yan. Patience, kindness. Alam mo, ayoko nang declare yung long suffering. Ang ayoko yun. Yung lang. Oo, wag yun. Ayoko nang declare yun. Kasi ayoko. Kapag nakakontrol mo natin ating bibig na magsalita tayo daw po ay mature. Di ba? Sino yung mature dito? Kunwari, merong nag-ano sa'yo, merong nag-cut sa'yo. Di ba? Di ba nangyayari, hindi mo makontrol ang sarili mo? O kaya may nag-overtake sa hindi. As a mature Christian, sabi mo, God bless you. Kaya para may nang-aaway sa'yo, kailangan mong mag-self-control. Sabihin mo sa katabi mo, self-control. O wag kayong masyadong sinasabi ko, nakatingin kayo sa akin. Wag kayo natingin sa katabi mo, sa asawa mo, sa anak mo. Sa akin kayo nakatingin. O, ulitin natin. Tingin kayo sa akin. Yan. Self-control. Ayan, very good. Kailangan nyo magtimingin sa akin. Ngunit minsan, di ba maraming talagang hugot. Minsan doon nila nilalagay sa di ba yung mga hugot nila sa FB. Minsan nagko-comment. Alam mo, may nag-question sa amin May nag-question sa amin. Sabi niya kay Pastor, di ba dapat as a Christian, sa pastor, as a leader ko, lalo nag-leader ka na, hindi ka dapat laging nagko-comment, lalo na sa politika. Di ba? Dapat hindi tayo nagko-comment. Wala akong pinatatamaan, baka sabihin nyo na naman. Ano lang to? Ito po ay nagtanong sa amin. Christian na to. Di ba? Alam mo, dapat maging gagawin natin? Mag-pray tayo. Pray lang tayo. Gusto ko sabihin sa inyo, gano'n. Minsan doon natin inilalagay lahat. Minsan kahit sa asawa mo, sa anak mo, naglalagay. Makakatulong ba yon? Huwag tayo mag-shout out. Diba? Ang akin, gusto nyo ba si Pastor James? Yung asawa ko si Pastor James. Sinigawan ako. Hindi niya ako sinisigawan, Baka may dyan yung pala si Pastor, Si Pastor, no. Ang gusto ko po sabihin, gusto ko lang po i-remind sa bawat Christian po tayo. As a Christian, you want to be a light and salt. Huwag kayong mag-post ng mga natin. Di ba? Gusto ko sabihin sa inyo na, pray lang tayo. Hindi naman natin Kasi,
ang mangyayari, maraming magko-comment dun eh. Wala, baka sabihin, ano ba si Pastor? Hindi. Kaabi ko nga, minsan yung anak ko nga lang eh. Alam ko yun, yung anak ko, meron yan. Sasabihin namin, huwag kang mag-comment. Kasi tayo makokontrol natin ang ating mga sarili. Yung iba, hindi natin kayang kontrolin. Pero ikaw, kaya mong kontrolin ang sarili mo. You're a Christian. Di ba sinasabi natin, we are imitate like Christ. Imitator tayo ni Christ. Ambassador tayo ni Christ. But paano yun? Yung walk mo, yung action mo, importante. Kaya nga, yan yung identity mo. Identity mo kay Lord. Yun. Ano po ha, baka wala po yun sa notes ko, baka sabihin nyo, pastora, hindi po. Kaya nga, gusto ko po sabihin sa inyo na, we're listening nire-remind tayo ni Lord. Reminder tayo kay Lord nito. Sabihin, yun? Sabihin natin, silent is strength under pressure. Parang humina Sabihin natin, silent is strength under pressure. I am not led by emotion. I am led by the Spirit of God. Sino ang led ng Holy Spirit dito? You are led by, minsan yung emotion. Pag yung emotion ang nanguna, you are not led by the Holy Spirit. You are led your feelings. You are led yung emotion mo. Diba? Be led by the Spirit of God. Sinasabi natin na tinanggap natin, yung lahat ng anak ng Diyos are led by the Spirit of God. Anak ka ng Diyos, dapat led ka ng Holy Spirit. You're not led by your emotion. As your identity of Christ, you are led by the Spirit. Led tayo ng Espiritu. As a Christian, yung natin na led tayo ng Holy Spirit. Matthew chapter 15 verse 11, is not what goes into the mouth of a man that makes him unclean and defiled, but what comes out of the mouth, this makes a man unclean and defiles him. This verse talks about purity in heart. Hindi daw po ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakarumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig nito ang nakakarumi sa tao. Ano ba to? Panglalait sa kapwa, chismis, marites, pagsigaw o pamamahiya sa tao, pagmumura, ito daw ang nagre-reveal ng tunay na kondisyon ng puso natin. Ang kondisyon ng puso natin. Ako, sa totoo lang, pag hindi maganda ang kondisyon ng puso ko, lang mapipreach. Ano may bibigay ko sa inyo? Puro galit, bitterness, anger. Nasabi ko, parang, alam ni Pastor James siya, pag hindi ako mag-ano. Dahil gusto ko lang mag-ano dito? Hindi. Kasi bakit? Hindi maganda ang lalabas sa puso ko. Kailangan, hindi dahil gusto kong, kailangan marinig nila ako. No. Iniisip ko pa rin, yung anong gusto sabihin ng Panginoon. Di ba maraming ganyan na, wow, ang galing mag-preach, ang galing mag-ano. Pero yung puso nila, hindi totoo. Mas maraming magagaling sa amin. Eloquent talaga. Pero, ano yung heart mo? Kamusta ang heart mo? Sa asawa mo, paano mo siya tratuhin? Bait mo sa, wala akong pinatatamaan ha. Dito sa, example, nagsuserve ka. Pag dito sa church, wow, grabe, ang bait-bait mo. Pero paano mo patatuhin ang iyong asawa? Di ba? Paano ka magtrato? Galing mo mag-preach. Bilib ang mga tao. Pero paano ka sa bahay? Dito sa church, holy-holy. Pero pagdating sa bahay, paano ka magtrato ng katulong mo? Paano ka magtrato ng mga ka-office mate mo? Paano ka magtrato sa kapitbahay mo? That's your identity.
Di ba gusto ko sabihin, yung character mo. Real tayo dito. Hindi ko, ang ganda ng message mo. Pero para sa atin to. Yung identity mo, yung character mo. Negativity, ano yan? So, di ba, may mga ganon. Sa tagal ko na sa ministry, marami na ako nakita. Paano mo i-treat ang iyong asawa? Tanungin mo yung yung mga helper, driver. Kamusta amo mo? Ay, ganito yan, ganito. Nako. Parang tahimik tayo, ha? Ito yung ito yung sinasabi niya, na kapag tayo po ay nanitiling negatibo, lalo tayong uudyukan ng demonyo o kaaway. Yun ang gusto ng kaaway. O sige, example, si Joy. O sige, Joy, magalit ka dyan. Di ba ganyan ka? Ganun ang kaaway eh. Sabi niya, sige, Joy, di ba ano mga sinabi sa'yo niyan? Di ba ganyan yan? Ano mga pinaglalait-lait ka niyan? Gagatungan ka. So, ikaw naman, nagpagatong. Tama na? Sige. Di ba ganyan mga ano niyan? Sige, magalit ka pa lalo. Mga ginawa niyan. Pero pag wala kang word ni Lord, papatulan mo. Example. Ayoko naman pupunta, baka sabihin nila, mataas ang cholesterol mo. Sino na nagpa-blood chem dito, mataas ang sugar mo. So ngayon, pag sa handaan, di ba, sa VIP ka, ang nangyayari, di ba, isa-serve pa sa'yo. Sabi niya, minsan na ganyan, matatami, ma'am. Sabi niya, sige, sir, gusto mo pa ba ng, lechon? Sir, masarap yung balat. Ma'am, masarap to. Masarap tong cake na to. Sarap niyan. May gout ka pa. Sir, kumain ka ng mga beef. Masarap yan. Di ba? Alam mo, wala naman masamang kumain. Pero yung kaaway, gusto niya yun. Inaalok ka. Aalokin ka ng mga negative. Ikaw naman, wow, ang sarap nga ng balat ng lechon. Crunchy pa. Lechon belly pa. O kaya crispy pata. Ang sarap. Sarap. Wow, ang tamis naman. Ng chicharon. Wow, ang sarap. Lalo na pag sinawsaw mo sa suka. Wow, ang sarap naman. Ganon yung kaaway. Sa'yo ay iaalok. Iaalok niya sa'yo. Eto, masarap to. So, ikaw naman, oo nga, masarap. Kapag inalok ka ng kaaway, aalaman naman, makakasama sa'yo. At sasabihin na yung ganito, di ba, yun yung mga, I don't need to I am content, I don't need to pressure myself. Hindi ko kailangan kainin yan. I'm disciplined, I'm free, and who the Son set free is free indeed. Pwede ka naman eh. Pwede ka naman mag-ayaw. Hindi lahat gusto mo. Pwede ka, may freedom ka. Kung alam mong madami ka, sige, tikim lang. Minsan yung tikim, ay, konti pa lang. Ang ganyan pa lang itikim mo. Ay, konti pa lang naman nakain ko. Ay, hanggang lumaki na yung pagtikim mo. Kaya yung iba na heart attack. Minsan yung iba may gout. Ngayon mga bata may gout na eh. Bata pa lang. Yung iba, ma-sugar na. Wala ko pa sinasabing bawal kumain, ha? Pwede pong kumain, kaya lang madisiplin ka. Alam mo, meron po ako narinig na testimony po. Siya po ay 9 years old pa lang ay nagsisigarilyo na. 9 years nagbe-vape na. So ngayon, gusto na niyang umalis doon sa vision niya na yon. Parang sabi niya gano'n. Nagsigarilyo na siya, at nang maging 35 years old na siya, gusto niya itigil ang paninigarilyo. Sabi niya, gusto ko tong tigilin na tong paninigarilyo niya. Siguro,
siguro nagkakaroon na siya ng conviction, pero yung kaaway, hindi, di ba? Minsan pag may problema ka, doon ka, pressure ka, stress ka, naninigarilyo ka. Ayun yung. So ngayon, sabi niya ganon, hanggang isang araw pa uwi na siya, nagda-drive, may hawakan siya sigarilyo sa kamay niya. Bigla na niyang narinig yung boses ni Lord. Sabi niya, kausapin mo ang sarili mo, sabihin mo na ayaw mo ng manigarilyo, ganun na nga ang ginawa niya. Ang sabi niya sa sarili niya, eto sinasabi niya, I don't smoke, I can't stand the smoke, nauubo ako sa usok, cigarette stink, mabahong amoy ng usok, hindi ko uubusin ang pera ko sa sigarilyo, it is bad for my lungs, it will shorten my life. Makaraan ng 6 weeks, natigil niya ang bisyo ng paninigarilyo. 6 weeks, natigil niya. Alam mo, sa totoo naman, tama naman yun eh. Choice mo eh. Pag inom ng alak, choice mo. Mahal mo ba ang ano mo, buhay mo? Mahal mo ba ang health mo? Sige, uminom ka ng uminom. Kung may asawa ka, byuda yung asawa mo. Di ba? Inom ka ng inom. Mahal mo ba yung health mo? Mahal mo ba ang buhay mo? Alam mo, sa totoo lang, ikaw mismo ang kakasagot dyan eh. Kaya nga yung words mo, anong gawin mo? E di mag-declare, Lord, hindi na ako iinom. Lord! Bakit gusto ko sabihin sa'yo, yung iba, ginawa sa iba yan, mangyayari din sa'yo yan. Kasi bakit? Bakit? Ikaw yung magbe-benepisyo niyan. Yung lungs mo, tapos sasabihin mo, bakit ganon? Alam mo, hindi ito magic. Ang sinasabi ko, get into agreement with God, with His Word. Hindi magic ang pagbabago mo. Hindi yung parang, shuk! Hindi. Parang square Christian, hindi square Christian, di ba? Isang gitlap, hindi. Ang pagbabago mo, process. Step by step. Pero gusto mo. Choice mo. Wag mo sasabihin na ayaw mo. Eto, malaam na. Naanuhan na ako ng aking ano. Amos chapter 3 verse 3. Do two walks together unless they have agreed to do so. Kung gusto mo nang ihinto ang isang bagay, sabihin mo kung anong gusto mong mangyari. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. I am a new creation in Christ. The new has come, the old has far away. Ikaw, anong gusto mo? Don't say bad things about yourself. The devil is already against you and you don't have to agree with him. Sabihin ng devil sa'yo, you are poor, weak, no one loves you, you don't have a good future. Yun yung sinasabi. Ano ba sinasabi ng word ni Lord? Yeah. Paano mo nakikita? Ang kailangan mong gawin is to get agreement with God. Kailangan mo gawin to get agreement with, ano ba sinasabi sa'yo ng Panginoon about sa'yo? Kung nakikita mo yung sarili mo, mahina ako, wala akong kwenta, walang nagmamahal sa akin, hanggang dito na lang ako, wala akong future, yun nakikita mo. Ikaw ang gumagawa ng defeat ka. Ikaw ang gumagawa. Pero alam mo niyo ba dati, sa totoo lang, probinsyana ako. Kasi Pastor James nga eh. Mahihain po ako, hindi po ako parang nakakitahan ng tao. Hindi ako yung parang, hindi. Parang ako mahihain, ayoko magsalita. Parang gusto ko lang, kahit na naging Christian na ako, gusto ko behind the scene lang ako ni Pastor James, okay lang, ikaw lang. Ayoko magsalita. Sabi pa ni Pastor Bert, nasa Tagalog service, Grace, magsasalita ka daw. Sabi ko, Pastor, wag na. Ang gagaling mag-preach yun sa Alabang. Madaming magagaling dun. Wala, hindi ako magaling. Sabi ko sa kanina, ayoko, Pastor. Hindi ko kaya. Sabi ko ganun. Bible school ako. Pero hindi eh. Sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko talaga ayoko. Di ba? Pero alam mo, yun ang maganda kay Pastor Bert. Kailangan may ma-encourage sa'yo. Paano mo ba nakikita sarili mo? Yan, natutuwa ako kila Marcenia. Kila Aaron. Yung mga umakyat dito, makikita mo, mahihain yun eh. Pero alam mo ngayon,
Natutuwa ako sa kanila. I'm so blessed kasi pag nakikita ko sila, proud ako sa kanila. Wow, nakita ko sila, ngayon hindi na sila. Na umaakyat dito. Yan si Philip, dati mahiyain din yan. Ngayon, na siya, bold na siya. Di ba? So, kailangan, ano ba? Alam mo, pag umaga, nasa salamin ako. Nakikita mo, sabihin ko, Grace, ang ganda-ganda mo talaga. Grace, smart ka talaga. Grace, wiser ka ng wiser. Grace, talented ka talaga. Grace, successful ka talaga. Grace, anointed ka talaga. Grace, you are more than conqueror. Grace, you are victorious. Grace, yung pangalan ko, Grace, no? Kaya Grace. Gusto ko sabihin, mag-speak ka. Tingnan mo yung sarili mo. Kausapin mo yung sarili mo. Hindi mo sasabihin, Grace, hina-hina mo naman. Grace, oh, wala akong nakukuha sa'yo. Grace, ang ano mo naman, hindi ka wiser. Grace, hindi. Declare. Grace, healthy ka. Grace, you are rich. Grace, ang dami-dami mong pera. Marami ba akong pera? Wala. Hindi naman. Pero dinideclare ko. Ano ba yung nakikita mo sa sarili mo? Grace, you look younger and younger. Ayan. Tingnan mo. Kaya si Pastor James, mga bata eh. So gusto ko sabihin na, ikaw mismo. Ayan. So, alam mo yung asawa ko, natutuwa ako sa kanya eh. Ayan. Kasi alam mo, dinideclare lagi ng asawa ko, huy, love, ang sexy-sexy mo. Ganun na sabi niya. Ako sasabihin ko sa kanya, love, ang macho-macho mo talaga. Grabe, ang gwapo-gwapo mo. Nasa church? Oo. Oo nga eh, baka nagulat kaya. Alam mo, gusto ko lang sabihin sa inyo yan. Dapat sabihin nyo lang yan sa asawa nyo. Hindi sa ibang babae nyo sasabihin. Di ba? Oo. Merong iba naririnig, meron iba. Sister, ang sexy-sexy mo. Sister, hello! Sa asawa nyo lang yung sabihin yon. Huwag nyo sasabihin sa iba. In example ko lang. Pag sinabi ni Pastor James yan sa iba, example lang po. Hindi maganda yon. Hindi, di ba? Ano lang, example lang. Di ba pag sinabi ni Pastor James sa iba yon, hindi maganda yon. Di ba? Sabihin mo yan sa asawa mo. Ay, nako. Marami ako naririnig na ganyan. Pero gusto ko i-remind kayo. Sabihin mo rin, ikaw rin ganun din. Sabihin mo sa asawa mo. Ang macho mo. Ganon. Di ba? Kahit, sabi mo, kahit wala daw buhok si Joyce nagsabi po dyan, hindi po ako. Wala po ako sinabi. Ano po ba tayo? Clear. Pag ako may narinig na sinabi niya sa iba yan, sorry po kayo, iko-correct ko kayo. Hindi naman kayo ma-open sa akin. Bakit? Para sa inyo yun eh. Huwag mong sabihin sa iba yan na yung ganun na salita. Sa asawa mo lang yun. Amen?